Ako po si kapatid na Niña Danan, mula po sa lokal ng Orani, Distrito ng Bataan. Ako po ay isang diakonesa. Ako po ay nakagraduate ng college, BSBA Banking and Finance. Bago po ako umanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay isang saradong Katoliko. Ang inang ko po kasi isang katekista po ng simbahan. Kaya palagi rin po akong nandoon. Tapos po, miyembro rin po ako ng choir ng simbahan po. Uma-attend din po ako ng mga prosesyon. Ganun po. Basta active po ako sa simbahan, sa Katoliko po. Kasi po yun na po yung nakalakahan ko eh. Bata pa po ako noon, high school. Parang kung saan na lang po ako dalhin ng inang ko dahil makalola nga po ako. Sumasama po ako sa kanya. Noon po, yung relihiyon sa akin parang hindi po seryoso eh. Parang basta po kung makasimba ako, kahit po hindi ako makasimba, parang okay lang po. Nakilala ko po yung Iglesia ni Cristo nung pong high school po ako. Nagkaroon po ako ng kaibigan na iglesia. Kumbaga pa nakikita ko na palagi po silang pumupunta sa kapilya. Pero nagtataka po ako, mano kaya sila dun sa kapilya? Dahil po bata pa lang po ako. Wala pa po sa loob ko yung ano kaya ginagawa nila dun. Ganun po, parang nagtatanong na po ako, ganun. Tapos hanggang sa in-invite din po ako ng mga classmate ko na umattend po ng pamamahayag. Pero ang totoo po, hindi ko pa rin po masabing pumasok po siya sa akin. Kasi dahil nga po bata pa ako, takot po akong pumunta ng iglesia. Dahil nga po unang-una, magagalit po yung mga magulang ko. Naging seryoso po ako sa pakikinig sa aral po ng Iglesia ni Cristo. Nung pong nakatapos na po ako ng kolehiyo, parang gusto ko po talagang malaman kung ano po yung aral ng Iglesia ni Cristo. So may mga kaibigan pa rin po ako na iglesia na nagpatulong po ako magpadoktrina. Kusang loob po akong pumasok sa iglesia upang malaman po yung mga aral na, yung mga katotohanan po talaga tungkol sa Biblia. Sa ginawa ko pong pagsusuri, lahat po talaga ng tanong po sa isipan ko, nasagot po. Eh dito po, lahat po binabasa sa Biblia. Kaya po, kumbaga po, lahat naman po maliwanag na paliwanag po ng isang ministro sa akin. Kaya po parang lahat po sinampalatayanan ko na. Alam kong ito po yung aral na totoo. Ang nakatawag po ng pansin sa akin na aral na dinoktrina po sa akin, yung pong huwag sasamba sa mga rebulto o Diyos-Diyosan. Kasi po, yun talaga po yung nakalakhan ko. Tapos po yung iisa lang po yung Diyos, ang Ama na nasa langit, at wala pong tatlong persona. Dahil po sa tunay na Diyos na po yung pinaglilingkuran ko, yung parang ang sarap na pong maglingkod sa Panginoon. Yung pong alam mo na yung pinaglilingkuran mo po ay totoo at tunay. Kaya tama lang po na maging seryoso po sa paglilingkod. Hindi lamang po ako seryoso sa paglilingkod, kundi kalakip na po ang puso ko sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Lubos ko pong sinasampalatayanan na yung ginagawa ko pong paglilingkod ngayon ay maghahatid po sa akin, hindi lamang po sa akin at sa buong pamilya ko po, ng tunay na kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. May pag-uusig po talaga habang nung ako po'y umanib sa Iglesia ni Cristo. Pero sa awat tulong po talaga ng Ama, sa pagpapanata, pagpapanalangin po namin, kahit pamilya ko pa po yung umusig sa akin. Ano po talaga, nalampasan po namin. May mga tiisin po, pag-uusig, pagsubok po sa amin. Pero alam ko po na hindi po nasayang yung hirap na tiniis ko po nung inuusig po ako. Kumbaga po, lahat po ng yan, alam ko po ngayon na may kapalit, yung kaligtasan po namin. Kaya ipinapangako ko po sa Panginoong Diyos na ako po'y patuloy na maglilingkod sa Kanya hanggang wakas. Ganon din po yung buo naming pamilya.